Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto mga kababayan, umpisa na po agad natin na itong ating talakayan dito sa nakita nating balita galing sa Philstar. Eto pong balitang ito mga kababayan ay panahon pa ng September 25, taong 2012. Mga kababayan, na kung saan, di ba kung matatandaan ninyo, dun kahapon sa hearing nitong si Senator Bato de la Rosa may binabanggit etong si Morales na isang PIDEA official nung panahon po ng 2012. Nung panahon ng Administrasyong Aquino na kung saan pinagbawalan sila na ituloy yung pre-operation report na gagawin po sana nila na surveillance mga kababayan. Ngayon, may binabanggit siya na pangalan na Gadapan na kung saan natanong pa nga ni Senator Jinggoy Estrada kung bakit hindi nagtitimbre etong si Morales mga kababayan dito po kay Pransya. Ngayon, ang sabi nitong si Pransya, wala namang itinitimbre sa kanya etong si Morales. At parang ang nangyayari nga mga kababayan, etong si Morales ay lumilikdang dito kay Pransya at dumidiretso po dito kay Gadapan. Ngayon mga kababayan, eto palang isang tao na tinutukoy nitong si Morales na si Gadapan, yung pagkatao ay questionable. Respeto na lamang po dito sa taong ito kasi namayapa na. Pero mga kababayan, since napapag-usapan po ito at napakainit po ng balitang ito, kailangan po nating halukayin yung mga bagay-bagay na makakatulong para maiwasan po yung disinformation sa isipan ng mga tao. So ngayon, basahin po natin itong nakita nating balita na kung saan mga kababayan ang sabi po dito, sinibak na PIDEA official ginisa sa Senado. Bakit daw? Sabi dito mga kababayan, Manila, Philippines, ginisa kahapon sa Senado or ginisa sa Senado ang nasibak sa pwestong si dating Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA Deputy Director General Carlos Gadapan nang nag-akusang pag-iinitan lang siya kaya natanggal siya sa pwesto. Sabi pa dito mga kababayan, nakaharap pa si Gadapan sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Gringo Hunasan ang nakairingan niyang si PIDEA Chief Director General Jose Gutierrez. Bakit mga kababayan? Silang dalawa yung nagkaharap. May mga accusation etong si Gadapan dito po sa asawa nitong si General Jose Gutierrez na kung saan nalulong daw po sa bisyo mga kababayan, nalulong sa pagsusugal kaya nagamit daw po yung pera ng PIDEA that time. Mga kababayan, ngayon, eto pa. Kinwestiyon din ni Senator Miriam Defensor Santiago si Gadapan kung bakit nagrereklamo ito sa pagsibak sa kanya. Gayong isa lamang itong presidential appointee. Sabi pa dito, nagalit ka lang talaga dahil tinanggal ka. Ngayon, nakakabigla yan dahil pag tinanggal ang tao, hindi siya dapat magreklamo kung siya ay presidential appointee. Because we all who have been presidential appointees realize fully that you were serving at the pleasure of the president, sabi ni Santiago kay Gadapan. Sabi pa dito, inihayag naman ni Gutierrez na tinanggal sa pwesto si Gadapan dahil itinuturing itong security risk sa PIDEA. Bakit mga kababayan itong si Gadapan ay itinuturing na security risk sa PIDEA dahil daw may mga impormasyon sa PIDEA mga kababayan na inilalabas nitong si Gadapan. Kung makikita ninyo mga kababayan etong si Gadapan tinanggal sa pwesto sa PIDEA kasi naglalabas ng impormasyon. Si Morales ngayon mga kababayan, ano yung ginagawa ni Morales? Gumagawa pa po siya ng kasinungalingan. Si Morales ay na-dismiss sa kanyang trabaho dahil mga kababayan sa dishonesty or hindi pagsasabi ng totoo. Ngayon mga kababayan, kung etong ang tao na namayapa na idinadawit ni Morales sa isang issue mga kababayan na kung saan kaya tinanggal po sa pwesto sa PIDEA ay dahil unang-una dun sa loss of confidence mga kababayan, tapos dito sa paglalabas ng impormasyon ng PIDEA, isa lang ibig sabihin yan. Baka mamaya mga kababayan, kaya hindi dumidirekta itong si Morales dito po kaya Pransya ay dahil kasabwat ito mga kababayan sa mga anomalya di umano nitong si Gadapan.
Ano po, kaya kung makikita po ninyo, yung pagkatao talaga ni Morales sobrang questionable. Kasi unang-una, yung mga pangalan ng mga tao na idinadawit niya dito sa issue na magpapatotoo ng kanyang mga sinasabi, may mga record din po katulad niya. Ano po mga kababayan, ngayon sabi pa dito, eto pa. Ayon kay Gutierrez, lumabas umano ang impormasyon tungkol sa operasyon ng PIDEA laban sa mga sindikato ng droga. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa. Gadapan provided secret intelligence information. His disclosure made him a security risk. Pahayag ni Gutierrez. Pinuna naman ni Santiago kung bakit kinaladkad ni Gadapan sa issue ang misis ni Gutierrez na inaakusahan nitong lulong sa kasino at baon sa utang. Tingnan nyo mabuti mga kababayan, yung galawan ni Morales ngayon, galawan ni Gadapan dati. Ano pa, pag wala nang maiba to, si Morales, or wala nang maisagot mga kababayan, ano yung ginagawa nila? Ano yung ginagawa nung investigasyon ni Senator Bato de la Rosa? Pati yung mga personal na issue nung isang tao kinakalkal, mga kababayan. Pati yung mga personal na buhay nung isang tao na not related naman sa pinag-uusapan ay pilit pong idinidikit. Para ano mga kababayan? Para mapalabas na mali talaga yung tao na inaakusahan po nila. Ano po ngayon sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Sabi pa dito, naniniwala si Santiago na pribadong buhay na ng Mrs. Gutierrez ang ibinilad ni Gadapan sa media at dapat magpakita ito ng ebidensya na pera ng PIDEA ang ginagamit umano sa pagsusugal. Bukod sa namemersonal, etong si Gadapan mga kababayan, katulad din ng ginagawa ni Morales ngayon yung ginagawa ni Gadapan dati. Ano po, na kung saan puro salita lang yung sinasabi na ebidensya sa mga hearing. Walang matibay na ebidensya, walang matibay na sapat na pinagbabasihan. Kung hindi, puro salita lang talaga yung sinasabi nitong si Morales katulad ng ginawa ni Gadapan dati dito sa kanyang PIDEA chief mga kababayan na si Gutierrez. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, matatandaan na sa kabila ng accusation ni Gadapan sa Mrs. de Gutierrez, ito pa ang nakitang nagkakasino. Ayon kay Gadapan, nagpupunta lamang siya sa kasino mga 2 beses sa isang buwan upang kausapin ang kanyang mga informa tungkol sa mga gumagamit ng drug money sa sugal. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Santiago dahil maaari naman umanong makipag-usap si Gadapan sa ibang lugar at hindi sa kasino. Naniniwala rin ang ilang senador na dumalaw sa pagdinig na may batayan ang mga pagkakasibak ni Gadapan sa pwesto. Ibig sabihin mga kababayan, eto kung si Gadapan ay sinibak sa pwesto, sinibak ng Malacanang nitong si Pinoy mga kababayan or nung administrasyon ni Pinoy, ibig sabihin, wala na si Gadapan. Ano po sa palasyo, wala na si Gadapan sa PIDEA. Ngayon, ang nakakapagtaka kasi dito, di ba ikinokonek ni Morales si Gadapan kay Ochoa, na cabinet member nitong si Pinoy. Kung si Gadapan nasibak na sa pwesto mga kababayan, paano kaya nasasabi ni Morales na may koneksyon si Gadapan at saka si Ochoa? Kung may koneksyon si Gadapan at saka itong si Ochoa, hindi hahayaan ni Ochoa mga kababayan na masibak sa pwesto itong si Gadapan. Ngayon, ang nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, yung isang tao na pilit kinakaladkad nitong si Morales para patunayan na tama yung accusation niya laban po sa ating presidente mga kababayan at tama yung accusation niya laban sa PIDEA ay wala na. Hindi na kayang ipaliwanag yung kanyang sarili. Nga naman mga kababayan, kung etong taong ito yung kakaladkarin ni Morales, wala itong magagawa. Wala itong masasabi kasi nga namayapa na yung tao. Ngayon, kaya natin to sinasabi sa inyo para patunayan na yung tao na tinutukoy nitong si Morales mga kababayan, hindi pala maganda rin yung pagkatao. Ano po, kumbaga mga kababayan, kung ano yung ginagawa ni Morales ngayon, ginagawa din pala dati nung tao na tinutukoy niya. Ano po ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na ito pong tinutukoy nitong si Morales na isang tao na nagbawal daw po sa kanila para itigil yung surveillance dito kay PBBM at kay Ma'am Maricel Soriano, mga kababayan, ay eto po, may mga kaso din na naglalabas ng mga impormasyon ng secret information ng PIDEA. Kaya yung kanilang ginagawang operation mga kababayan, laging nauunahan ng kalaban kasi nga,
etong si Gadapan ay inilalabas po yung mahahalagang impormasyon ng PIDEA katulad ng ginagawa nitong si Morales. Kasi ako 100% talaga ang paniniwala ko dyan mga kababayan, si Morales lang yung naglabas ng information kung tunay yung information na yan. Pero kung hindi yan tunay, ibig sabihin, gawa-gawa po nila yan hanggang sa kwento ni Morales gawa-gawa din niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin etong isang gulo na ginawa din ni Morales dati. Ngayon, kung makikita nyo po dyan sa ating screen, mga kababayan, may isa pa tayong balita na nakita na kung saan hindi lang pala si PBBM yung biktima nitong si Morales or ng fake news nitong si Morales. Mga kababayan, kung hindi, pati pala din po etong si former Senator Ping Lacson mga kababayan ay naging biktima din po pala nitong si Morales mga kababayan. Kasi merong naging paratang etong si Morales dito kay Ping Lacson na kung saan sinasabi po nitong si Morales na ito daw pong si Ping Lacson ay drug trafficking nung panahon na PNP chief pa etong si Ping Lacson. Ngayon mga kababayan, ang sabi kasi dito, police officer links Lacson to drugs. Ngayon tagalogin natin para sa inyo para maintindihan yung lahat. Sabi dito mga kababayan, iniuugnay ng pulis si Lacson sa droga. Isang pulis na natanggal sa Witness Protection Program ng gobyerno ang lumabas kahapon at inakusahan si Senador Pampilo Lacson ng umano'y drug trafficking noong siya ay hepe ng Philippine National Police. Etong balitang ito mga kababayan ay January 31, 2002 naman mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, si Police Officer 1, Jonathan Morales, na kinilala rin bilang Agent Mores, ay isang dating operatiba ng narco groups, ay nagpahayag din ng pagkabigo sa kanyang pagkakatanggal sa Witness Protection Program ng Departamento ng Hustisya. Ito yung sabi ni Morales, I no fear for my life, natatakot siya para sa kanyang buhay. But I stand by my affidavit that Lacson was involved in illegal drug activities, he told reporters. So sinasabi nitong si Morales, natatakot siya para sa kanyang buhay. Pero paninindigan niya yung sinasabi niya na etong si Lacson mga kababayan ay involved sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, kabilang sina dating anti-narcotics agent Mary Ong at Morales sa mga testigo na tinapik ng gobyerno sa kampanya nito laban sa narcopolitics. Sabi pa dito, siya na sanang huling titistigo na ihaharap ni Col Victor Corpus, hepe ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines, ISAP, hanggang sa matapos ang investigasyon ng Senado sa umano'y aktibidad ng droga ni Lacson noong nakaraang taon. Sinabi ni Morales, eto daw. Sinabi ni Morales na isinagawa niya ang kanyang affidavit noong September 24 noong nakaraang taon bago siya tinanggap ng WPP or netong Witness Protection Program ng Department of Justice. Sabi pa dito, ikinalulungkot niya na siya ay pinabayaan ng gobyerno sa nakalipas na 3 buwan hanggang sa tuluyang mapaalis. Bilang saksi ng gobyerno, kailangan ng mga anak ko na huminto sa pag-aaral. Dahil dito, sabi ni Morales, alam niyo ba mga kababayan na yung isang tao na natatanggal sa WPP mga kababayan ay may dahilan. Ano po kaya natatanggal yung isang tao sa Witness Protection Program ay dahil baka may nakikita ang gobyerno na hindi maganda sa taong yon. Or dahil baka mamaya mga kababayan yung taong yon ay hindi pala nagsasabi ng katotohanan at pawang kasinungalingan lamang yung sinasabi. Kasi yung isang tao kasi mga kababayan na protektado ng Witness Protection Program, yan po yung mga tao na magsisilbing witness ng ating gobyerno. Pero kung nakikita ng ating gobyerno na yung taong yon ay nagsisinungaling, tinatanggalan nila yon ng proteksyon. Mga kababayan, ngayon, ang tanong dito, bakit natanggal sa WPP etong si Morales mga kababayan? Siguro nakita ng gobyerno na etong si Morales ay hindi po nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling base po doon sa mga accusation niya laban po dito kay former Senator Ping Lacson mga kababayan, na ngayon ay ginagawa niya dito laban naman kay PBBM. Biruin mo yung dating senador inakusahan niya na nung panahon na PNP chief pa yung dating senador ay naging drug trafficking pero hindi po nila napatunayan yan. Ngayon mga kababayan, yung presidente naman natin ay inaakusahan naman nila ngayon na bangag at bumabatak nung panahon ng 2012. Kita nyo
nung panahon na PNP chief pa, etong si former Senator Ping Lacson, inakusahan din nila. Nung si PBBM presidente na, inakusahan nila na gumagamit daw ng droga nung panahon ng 2012 naman. Kita nyo yung pagkakapareho, mga kababayan, yung mga nakaraan, di umano kung totoo man, ginagamit po na laban dun sa isang tao. Kung totoo man, mga kababayan ha, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, iginiit ni Morales na siya ay itinapon mula sa programa dahil pinaghinalaan siya ni Justice Secretary Hernando Perez na isinisiwalat ang lokasyon ng mga safe house ng mga testigo. Yan yung dahilan kung bakit natanggal etong si Morales. Kasi nga, hindi lang pala mga kababayan basta-basta na gumagawa ng kwento. Kung hindi, yung mga pinagtataguan ng mga testigo, mga kababayan, di umano ay isinisiwalat nitong si Morales. Sa madalit salita, mga kababayan, baka noong mga panahon na yan, mayroong nasa sa likod ni Morales para lituhin ang ating gobyerno at para palabasin, mga kababayan, na masama etong si Ping Lacson. Sa madalit salita, para sirain etong si Ping Lacson. Maliwanag ba ang kababayan ha? Kaya siya natanggal sa kanyang sa WPP or sa Witness Protection Program laban po kay Pampilo Lacson dahil po dito. Ano po, pinaghinalaan po siya na itinuturo po niya di umano yung pinagtataguan ng mga witness na kasamahan po niya. Sabi pa dito, mga kababayan, sa kanyang pahayag, sinabi ni Morales na ginamit siya bilang drug courier noong termino ni Lacson bilang PNP chief at pinuno ng kontrobersiya na Presidential Anti-Organization Crime Task Force or etong tinatawag na PAO-CTF, mga kababayan. Sabi pa dito, bilang isa sa kanyang mga gawain, idinagdag niya na inutusan siyang bitayin ang isang Boyet Melendres, isang umanong pinuno ng robber group na binubuo ng mga retiradong at aktibong pulis, mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko dito, base sa kwento nitong si Morales, hinarangan nila yung kanyang kaibigan na si Silverio. Tapos, etong si Melendres na ito, mga kababayan. Tapos nagtungo po sila sa Cavite and then pinatay po nila etong taong ito. Yun po yung pagkakaalam ko ha. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari po kasi dito, sinasabi nitong si Morales na inutusan siya tagahatid ng droga doon sa mga siguro di umano mga kasosyo, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi pa dito, inutusan po siya ni Pampilo Lacson na kitilin ang buhay nitong si Boyet Melendres. Pero mga kababayan, nung time na titistigo na po siya ay hindi na po siya biglang tumistigo. Di umano, mga kababayan ha, base lamang po doon sa mga article na nabasa po natin. Dahil para atang yung kalaban ni Pampilo Lacson dito sa kasong ito ay may pinanghahawakan. Etong si Pampilo Lacson na matibay na ebidensya para kontrahin yung demanda laban po sa kanya. At para patunayan na nagsisinungaling etong si Morales kaya hindi na po natuloy. Yan po yung pagkakaalam ko. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, samantala, naunang nagpahayag ng pagkabahala si Ong na maalis din siya sa proteksyon ng gobyerno. Bukod kay Morales, ibinunyag ni Ong nitong Lunes na may 2 pang testigo labang kay Lacson ang tinanggal sa Witness Protection Program. Alam nyo, mga kababayan, kung itong mga ito lang ay walang nakikitang mali ang gobyerno nung panahon ng kainitan ng isyong yan, mga kababayan, hindi po sila matatanggal sa WPP kung matibay yung mga hawak po nila na ebidensya laban kay Pampilo Lacson. Kaso nga lang, mga kababayan, nakitaan ng gobyerno na mali na yung ginagawa ng mga ito kaya tinanggal po sila sa WPP. Ano po, kaya tinanggal po sila na testigo ng gobyerno. Sabi dito, ba't nawala na balita kay Kibuloy? Babalikan natin yan. Mga kababayan, tatapusin lang natin etong isyong ito. Ano pa, babalik tayo sa Gentleman's Agreement, babalik tayo dun sa usapin kay Kibuloy. Hindi natin titigilan yon. Ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na ito pong si Morales talagang gumagawa ng mga ganitong klase ng kwento para masira yung isang individual. Siguro, mga kababayan, ayokong sabihin directly, pero di umano baka siguro may nasa sa likod talaga ni Morales para sirain si PBBM. Kasi kung nagawa nila dati nasiraan, mga kababayan, etong si Ping Lacson, magagawa rin nila ngayon at ginagawa na nga nila ngayon. Ngayon kung iisipin po natin, eto kasing ginagawa nila ay parang tila planado na para sirain, i-destabilize, mga kababayan, or i-demolition
etong pagkatao ni PBBM. Katulad ng ginawa ni Morales dati, dito kay Ping Lacson. So sa madalit salita mga kababayan, hindi lang po si PBBM yung biktima, hindi lang si Ma'am Maricel Soriano yung naging biktima dito ni Morales. Kung hindi, etong si Ping Lacson mga kababayan ay isa rin sa naging biktima dati nitong si Morales. Kasi mga kababayan, ito yung isa kong nabasa na article, pakita ko sa inyo. Itinranslate ko na lang siya sa Tagalog para makita ninyo. Ito yung isa. Ang sabi kasi dito mga kababayan, sabi dito, kung makikita ninyo ang pagdinig ng Senado ay natapos noong October, ngunit hindi nagbago. Inakusahan ni Lacson si Justice Secretary Hermando Perez ng pagtatago ng $2 million sa Coats Bank Hong Kong sa kagandahang loob ni Congressman Mark Jimenez ay ipinadala sa pamamagitan ng kanilang karaniwang kaibigan na si Ernest Escaler. Hindi na nakapagtistigo si Morales. Ito daw, si Morales sa kadahilanang si Perez lang ang nakakaalam. Hindi na muling binanggit ni Lacson ang 2 million deposit sa mga confirmation hearing ni Perez noong December, mga kababayan. So ngayon, yan po yung sinasabi ko sa inyo na hindi natuloy yung hearing kasi nga ang nakakaalam lang mga kababayan kung bakit hindi na tumistigo etong si Morales ay etong si Perez. Kumbaga, si Perez at Morales lang yung nakakaalam kung bakit hindi nila itinuloy yung paninira po nila. Di umano, mga kababayan, dito kay former Senator Ping Lacson. Sa madalit salita, hindi na tumistigo etong si Morales labang kay Lacson. At hindi natin alam kung ano yung dahilan. Ngayon mga kababayan, balik tayo dito. Balik tayo dito mga kababayan. Eto maliwanag. Ang gobyerno kaya tinatanggal ang isang individual sa WPP dahil nakikitaan po nila na either nagsisinungaling mga kababayan or gumagawa ng kwento para mapahamak po ang ating gobyerno. Ngayon na nakikita po ditong dahilan kaya tinanggal itong si Morales sa WPP dahil itinuturo po niya yung mga location mga kababayan ng mga kasamahan po niyang testigo. Laban po dito kay Ping Lacson mga kababayan at saka po sa iba pa. So malaking posibilidad mga kababayan na kaya ginawa ni Morales na gumawa at mag-imbento ng kwento laban po dito kay Ping Lacson, meron pong nasa sa likod ni Morales that time para masira etong si Ping Lacson. Ngayon mga kababayan naman, sa usapin ng hearing na kung saan eto pong si Morales ay nagsalita ng mga bagay na talagang hindi ka panipaniwala at nabuking pa nga ni Senator Jinggoy Estrada, malaki ang posibilidad na baka may nasa likod din nitong si Morales kaya gumagawa po ito ng kwento at ingay para masira po ang ating gobyerno. So maliwanag naman mga kababayan na hindi lang ngayon gawain ni Morales yan. Kung hindi, kahit dati pa gawain na po niya na gumawa ng kwento. Laban sa isang individual at laban sa isang tao mga kababayan na may magandang personalidad. Kasi kung tutusin, sa ginawa po nitong si Morales, biktima niya po si Ma'am Maricel Soriano at biktima niya po mga kababayan etong si PBBM. Ngayon, isang patunay lamang po ito na talagang trabaho na po niya ang gumawa ng kwento para masira ang isang individual. Ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po doon sa mga nakita po nating balita. Ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang balita na nakita natin na kung saan eto pong si Senator Bato de la Rosa ay gigil na gigil daw dito kay Trillanes dahil mga kababayan, siguro may nasabi etong si Trillanes na etong si Bato ay nagpapagamit dito kay Duterte. Ngayon, i-play po natin itong nakita nating balita galing po sa Abante News na kung saan ito daw pong si Bato ay gigil na gigil kay Trillanes at ang sabi pa nitong si Bato, kung ikaw ay nagpagamit ka, huwag ako. Yan yung sabi ni Bato. Anyway, i-play na po natin. Alam mo, si Trillanes ay may senador yan, di ba? At alam niya na walang pwede makapagdikta dito sa Senado kung ano dapat gawin. Bakit niya sinasabi yan? Ay, inutusan ko, nakita ka niya, inutusan ako. Hindi na dinay, talagang nakakahiya ko yung statement na yan na inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Wala akong makakagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because
Alam kong dalawa nag-uumpugang pader dito. Siguro nasabi ni former Senator Trillanes na itong si Bato kaya nagsagawa ng ganyang hearing about to sa PIDEA leaks mga kababayan ay dahil inutusan ni Duterte. Ano po, ang nasa likod niyan mga kababayan, si Duterte para masira, ma-destabilize mga kababayan yung Marcos administration. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. May free tayo. But anong magawa ko? This is my job. This is my mandate. Kaya nga gawin ko. Otherwise, I will be remiss of my duties kung hindi ako magkandak na investigation. Kaya ito kabigat na issue. Leakage ng mga PIDEA classified documents. Hindi natin actionan. Remember, PIDEA is under my being the chairman of Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nasa ako yan, nasa oversight function ko yan. PIDEA drugs. Kaya sabihin mo kasi Senator Trillanes, kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino mang gusto mag-utos sa kanya, yung mga yelo o sino mga partido niya na hindi, doon sa ipinakita ni Senator Bato de la Rosa kahapon, parang nadiktahan na rin siya. Kasi pag sinabi ni Morales, ipatawag niyo po, Mr. Chair. Ipatawag niyo po, Mr. Chair. O, Comsec, patawag natin yan. Papuntahin natin yan. Tapos, nung sinabi na ni Morales, di ipatawag din po natin si Duterte kasi sa kanya naman po nagsimula yan. Sinasabi din po niya yan. Tapos, biglang nagbago yung ihip ng hangin nung sinabi ni Morales na ipatawag si Duterte. Ngayon mga kababayan, di ba dun pa lang sa point na sinasabi na ni Morales na ipatawag natin si ganito Mr. Chair tapos ipinapatawag niya, nagpadikta na siya agad dun. Mga kababayan, di ba? Kung ikaw ba naman, hindi mo pinapakinggan yung mga sinasabi ni Morales at sinusuri mo muna, una pa lang, unang investigasyon pa lang alam mo na nagsisinungaling na. At hindi ka nasusunod sa mga sinasabi nitong si Morales. Pero, anong ginawa mo? Kada may sasabihin si Morales, may idadawit na isang tao, isang pangalan, kahit wala naman siyang ebidensya, patawag mo ng patawag. Tapos nung sinabi na si Duterte ipatawag mo, hindi mo kayang ipatawag. Doon pa lang, alam na natin, mga kababayan, na talagang etong si Bato nadidiktahan kahit papaano nitong si Morales. Di umano, at kaya siguro, natatakot siya na ipatawag si Duterte kasi nga, kayo na yung bahalang sumagot. Magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never sabihan mo, Senator Trillanes, kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido para manira ng mga kalaban ninyo sa politika, wag ako I can never be used. I swear to God. Hindi, alam mo na nga fake news yung PIDEA documents, nagpagamit ka pa. At saka ang focus kasi dyan, yung PIDEA leaks, hindi yung tao na naandudo sa documents. Ngayon, nung binanggit ni Morales yung pangalan ni Ma'am Maricel Soriano, di ba ipinatawag nyo? Dun pa lang sa point na yun, nagamit na kayo, nagpagamit na kayo. Di umano, ipagpatuloy pa natin. Nobody dictated me. Nobody. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malanghet kunting nihaw-niho para sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon. Si Maharlika, hindi ba tumawag sa'yo si Maharlika, Senator Bato? Hindi ba kayo nag-usap ni Maharlika? Hindi, tanong lang naman. Ako nagtatanong lang naman, hindi ko siya ina-accuse. Mga kababayan, ako nagtatanong lang. Kung hindi tumawag si Duterte, baka si Maharlika tumawag sa'yo para imbestigahan yung PIDEA leaks at para pagtuunan ng pansin yung mga tao na naandya dyan sa documents na nag-leak. Mga kababayan, kasi unang-una, kita nyo naman, napaka-unfair agad. Yung mga tao na naando dun sa leak, yun yung pinagtuunan ng pansin. Yung mismong tao na nagpakalat ng documents, siguro baka matapos na tong hearing na ito, hindi pa lumalabas yung pangalan ng tao na nagpakalat ng documents na tayong lahat alam natin kung sino yon. Mga kababayan, di ba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Ako'y tinawagan ni President Duterte.
That's how frank I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ikaw, Trillanes, kung nagpagamit ka noon sa mga political party mo, yung yelo mo na partido, para siraan ang iyong mga political enemy, na ginawa mo kay President Duterte noon, huwag ako. Papayag kayo noon, mga dilawan. Ay, yung mga dilawan dyan, tsaka pinklawan, papayag kayo noon. Pinapasama yung mga dilawan. Ginagamit daw ng mga dilawan ay itong si Trillanes para manira ng kalaban nila sa politika. Payag kayo nun? Anyway, pagpatuloy pa natin. It can never be used by President Duterte kung sila'y naglalaban, sila'y nag-aaway ni President Marcos. Hindi po ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. Diba sabi niya hindi siya nagpapagamit? Pakinggan natin yung sinabi ni Duterte. Tiwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mailalabas ni Senator Bato de la Rosa ang katotohanan sa umano'y PIDEA leaks. Siguraduhin nyo lang na mailalabas nyo yung katotohanan sa PIDEA leaks na yan at maiilabas ninyo yung tao na nagpakalat ng documents na yan. Kasi mga kababayan, eto tatlong hearing na sa Lunes. Pag hindi nila nailabas, hindi nila naipakulong yung tao na nagpakalat ng documents na yan, na kahit alam naman natin kung sino yung nagpakalat na yan, mga kababayan, di umano, base sa pag-a-analyze po natin na walang iba kung hindi etong si Morales, talagang alam na this, mga kababayan. Kasi unang-una, sinabi na ni Senator Jinggoy Estrada na para sa kanya, opinion niya, mga kababayan, na ito pong si Morales yung nagpakalat ng documents. At tayo, ganun din yung opinion natin. Ngayon, ang tanong dito, kung hindi nila maiipakulong yung mismong nagpakalat ng documents na yan, kung totoo man yan dokumentong yan, isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan, hindi ayos yung pag-iimbestiga at hindi talaga nakatuon dun sa mismong nagpakalat ng PIDEA leaks yung investigasyon ni Senator Bato de la Rosa. At ang iisipin ng mga taong bayan dyan, ng mga netizen, kaya isinagawa yung investigasyong yan para i-destabilize talaga yung pagkatao ng ating presidente. Para sirain po talaga si PBBM, para i-abolish yung personalidad ni PBBM. Kaya dapat sa Lunes, magawa ni Senator Bato de la Rosa na maipakontempt yung tao na nagpakalat ng documents na yan, kung totoo man yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kabila ito ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isa itong seryosong akusasyon at wala umanong matibay na ebidensya. Yan! Pinalalahanan din nito si Senator Bato na hindi dapat aniya ginagamit ang public hearing para sa political persecution. Nagugat ang isyong PIDEA leaks matapos lumabas ang isang 2012 document ng naturang ahensya. Dito nakasaad ang pangalan ng Senator Ferdinand R. Marcos Jr. o bago pa naging Pangulo si BBM at walang nakalagay na senator doon. Ang nakalagay lang doon na pangalan, mga kababayan, Bongbong Marcos at Bonget. Yun lang yung nakalagay doon. Hindi ko nga nakita yung pangalan ni Ma'am Maricel Soriano kasi nga tinakpan yung dokumento, mga kababayan. Ibig sabihin, edited na. Na-edit na yung documents na lumabas. Kung totoo man, kung totoo man, yan dokumentong yan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang aktresa si Maricel Soriano na gumagamit umano ng illegal na droga. Pinatunayan din umano ito ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA agent Jonathan Morales. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan saan pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung... Siguradong sigurado si Duterte na may ilalabas si Bato. Si Bato daw, ipapangako daw niya sa inyo. Ipapangako ni Duterte na may ilalabas daw si Bato na totoo, mga kababayan. So ngayon, malaki ang posibilidad na alam talaga ni Duterte, di umano, yung ginagawa ni Bato sa Senado, mga kababayan. Kasi 100% siya, 100%, mga kababayan, ipinapangako niya sa inyo na ilalabas daw ni Bato yung katotohanan or yung totoo. Siguro, dyan sa PIDEA leaks, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan. Mahusay na opisyal. At
straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will aim to be a protector of the people's interest. Basta magtiwala daw kayo kay Bato ha. Asahan natin sa Monday kung mailalabas ni Bato yung katotohanan patungkol dun sa nagpakalat ng PIDEA leaks, mga kababayan. Ano po yung nag-leak ng documents, dapat maipakulong ni Senator Bato de la Rosa yan. Kasi eto, nangako na si dating Pangulong Duterte na ilalabas mo, Senator Bato de la Rosa, yung katotohanan. Kung talaga na may katotohanan dyan sa documents na yan. Kasi nga, iginigit na nga ng PIDEA, iginigit na nga ng napakaraming tao, mga kababayan, na yung documents na nag-leak talagang peki po. Ano po, sinabi na nga ng PIDEA na gawang artificial intelligence, mga kababayan, or gawang AI. Tapos ipinipilit pa ni Senator Bato de la Rosa na totoo yung dokumentong yon. So ngayon, kung hindi mailalabas, mga kababayan, yung katotohanan dyan sa hearing ni Senator Bato de la Rosa sa Lunes, mga kababayan, ibig sabihin, walang kwenta yung isinagawa po nilang hearing. At ang tanging pakay lamang po nila doon, di umano, talagang masira si PBBM at masira yung credibility ni Ma'am Maricel Soriano. Ano po ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy po natin dito pa sa isang balita na nakita po natin. Na kung saan, eto po yung sabi, mga kababayan, ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sabi niya dito, ayan, sa mga kapwa senador, huwag hayaang magamit ang pagdinig sa political persecution. Ngayon, sabi pa dito, eto daw, pinaalalahanan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga kapwa senador na maging maingat at huwag hayaang magamit ang mga investigasyon sa Senado sa political persecution. Sabi pa dito, ginawa ito ni Zubiri sa gitna ng multiportfolio investigation ng Senate Committee on Republic Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan kini-question ngayon ng mga mambabatas ang kredibilidad ni dating PIDEA Intelligence Officer Jonathan Morales na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Biruin mo, mga kababayan, ha, kung ikaw ba naman talagang magaling na investigador. Alam mo palang from the start na si Morales ay nagsisinungaling, mga kababayan. Kasi biruin nyo, ha, nung nako-corner na kahapon ni Senator Jinggoy Estrada, anong ginawa ni Morales? Inilihis po niya yung usapin doon daw sa isang tao na nakuha ng kanilang CCTV na naka-video call po niya at inaalok siya, mga kababayan, na kung ano yung gusto niya basta tumigil lamang po siya sa pagpunta sa Senado. Diba, hindi nyo ba napansin, mga kababayan, kada mahuhuli ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Morales, anong ginagawa ni Morales? Magdadrop ng pangalan, kukuha ng pangalan ng ibang mga tao, tapos itong si Senator Bato de la Rosa naman, di umano, patawag ng patawag yung mga tao na idinadrop nitong si Morales na hindi mo na ibine-verify, mga kababayan, kung sino ba yung mga taong yon. At ang isa pa dito, mga kababayan, kung talaga napatas yung investigasyon, di umano, nitong si Senator Bato de la Rosa, dapat ang gagawin niya, nung sinabi ni Morales na ipatawag si Duterte, dapat ipinatawag niyo din si Duterte kung talaga napatas yung investigasyon po ninyo. Kaso, mga kababayan, pagdating kay Duterte, biglang nag-iba. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ayan, kailangan meron tayong direktibang evidence, facts that we can present is as to be a preponderance of evidence to the able to come up with the right answer. Yan po yung sabi dito. And conclusion to this case. Kaya ang akin lang diyan, mag-ingat lang tayo, wag tayong magpapagamit for political persecution. Discuss for every committee hearing. Pahayag ni Zubiri sa isang press conference. Sabi pa dito, ang caution ko sa chairperson and the members of the Senate, at least try to avoid making this hearing into a political circus or for a political witch hunt, dagdag pa niya. Yan po yung sabi dito. Kasi nga, kung makikita ninyo, mga kababayan, talagang gamit na gamit talaga, di umano, yung hearing nitong si Senator Bato de la Rosa
sa politika. Kasi unang-una, sino ba yung sinisiraan doon? Sino ba yung pangalan na nadadrag doon, mga kababayan? Pangalan ni PBBM. Ano po, kaya yung mga tao lalo, mga kababayan, iniisip na adik ang ating presidente, gumagamit ng droga ang ating presidente, kasi nga, saglit na mag-focus doon sa PIDEA leaks, kung sino yung nag-leaks nung evidence, mga kababayan, or nung document, naiba na po yung usapin. Pati nga yung tungkol doon sa dalawang katulong, hinimay pa, mga kababayan. Pati nga yung tungkol doon sa kondo ni Ma'am Maricel Soriano, yung mga dead of sale, mga kababayan, hinimay pa. Na kung tutuusin, hindi naman po kasama dapat doon sa investigation. Kahit yung mga tao na naando doon sa nag-leak na documents, kung tutuusin, hindi po kasama yon. Kasi nga, ang pinag-uusapan po dyan, yung PIDEA leaks, mga kababayan. Dapat doon lamang po nakafocus yung usapin. Kaso nga lang, kung talagang interest na siraan yung ating presidente, talagang ika-come out po nila yan. Kukuhanin po nila yan para masira si PBBM. Ano po, sabi pa dito, basahin pa natin. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na ang investigasyon ng kanyang komite, Senate Committee on Public and Order and Dangerous Drugs, ay hindi aid of persecution. Tiwala naman si Zubiri sa sinabi ni De La Rosa. Sabi pa dito, I trust Senator Bato. Nag-usap kami kahapon. Kinumit niya sa akin na hindi ito magiging political witch hunt. Sabi pa dito, nang tanungin kung ano magiging epekto sa oras na magiging political ang mga pagdinig sa Senado, sinabi ni Zubiri na mawawalan ng kredibilidad ang institusyon. Sabi pa dito, mga kababayan, we could lose our credibility as an institution. Maraming magagalit sa amin. Unduly, of course, undue anger and resentment to the Senate by different political clans. Yan po yung sabi dito. And parties na ayaw naman naming mangyari. Ani ni Zubiri. Kita nyo, ang Congress nag-iingay na, mga kababayan. Tingnan nyo mabuti, yung Kongreso, kini-question na yung kredibilidad nitong si Morales. Ano po, dahil kung titingnan po natin, mga kababayan, talagang sirang-sira na yung kredibilidad nitong si Morales. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit pinaniwalaan pa nitong si Senator Bato de la Rosa. Anyway, ipagpatuloy pa po natin na itong ating usapan dito po sa mismong video nitong si Senate President Juan Miguel Zubiri, kaugnay po dito sa nangyaring hearing kahapon. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Morales cites a document which he claims to have seen by the virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. And the drug test of the president, even the drug test of the president is being brought up, even though it does not appear to be germane or important to the subject matter of the motu proprio investigation. Tama! We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Malaki lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din. Ang caution ko sa chairperson and ang pagkakaalam ko niyan, mga kababayan, na magtatalakay ang chairwoman ng gentleman's agreement ni Digong ay ito pong si Senator Amy. Ang pagkakaalam ko dyan, mga kababayan, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Members of the Senate is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Maliwanag naman dyan. Huwag magpagamit, sabi nitong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero kung titingnan po natin, talagang gamit na gamit po yung hearing ni Senator Bato de la Rosa sa politika. Kasi pangalan po ng presidente yung nadadrag doon, mga kababayan. At ito nga yung napansin natin nung binanggit na ni Morales na ipatawag dapat itong si Duterte, mga kababayan, ano yung sabi ni Bato, mga kababayan? Parang sinasabi niya daw na hindi na kailangang ipatawag pa itong si Duterte at mag-focus, mga kababayan, doon sa mismong pinag-uusapan. Diba kung titingnan po natin, talagang gamit na gamit yung hearing nitong si Senator Bato de la Rosa. Anyway, pagpatuloy pa natin dito pa sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan,
napakaganda kahapon nung nangyaring hearing nitong si Senator Bato de la Rosa nung nagsalita na etong si Senator Chis Escudero, dahil mga kababayan, ang sabi kasi dito, Chis Escudero sinermonan, Bato de la Rosa, PIDEA leaks probe, baka sa December pa matapos. Ngayon, eto pakinggan po nating mabuti yung sinabi dito ni Senator Chis Escudero na kung saan nga naman mga kababayan, dapat po kasi ang focus ng usaping ito, dun lamang po sa nag-leak ng documents kung totoo man mga kababayan. Pero ang nangyari kasi, the more na nagsasalita si Morales, lumalayo na yung usapin doon sa mismong pinag-uusapan. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge, what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant, hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. Tama. So may ang pinakamaganda dyan sa Monday, sa Lunes, Senator Bato de la Rosa, ipatawag ninyo yung informant ni Morales kung talagang may informant. Yan yung pinakamaganda dyan. Kasi unang-una, hindi si Morales nga naman yung makakapagsabi lahat ng details, mga kababayan, kung talagang totoo yan. Kung hindi, yung informant ni Morales. Kaya ano ang dapat mong gawin, Senator Bato de la Rosa? Dapat isabpina mo yung informant ni Morales. Yun yung pinakamainam na gawin dyan. Kasi lahat ng katanungan ninyo, lahat ng katanungan ng sambayan ng Pilipino, isa lang ang makakasagot niyan. Yung informant ni Morales na nagbigay sa kanya ng info na talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, etong si Ma'am Maricel Soriano at saka itong si PBBM. Ano po kung talagang totoo na may informant? Pero kung yan ay talagang gawa-gawa mga kababayan, talagang yung isang tao na nagsisinungaling, mag-iimbento na lang ng kwento at mahihirapan na patunayan at ilabas yung kanyang informant kung talagang totoo yung sinasabi nitong si Morales. Pero kung siya ay nagsisinungaling, mahihirapan talaga siya na ilabas yung kanyang informant, mga kababayan. Kasi dalawang tinitingnan ko dito Unang-una, kung totoo man yan mga kababayan, yung sinasabi ni Morales na mayroon siyang informant, dapat bago siya pumunta ng Senado, kausap at kilala niya yung informant niya. Alam niya ang kasarian, alam niya ang pangalan. Kasi yan yung pinakamahalaga, mga kababayan. Pero kung yan ay hindi totoo at gawa-gawa lamang, ipinipilit lang nila yung peking dokumento na tunay, mahihirapan talaga sila na ilabas yung informant. Kasi nga, wala naman. Mga kababayan, yan yung nakikita ko dyan Ngayon, kung gusto ni Senator Bato de la Rosa na magtiwala ulit ang sambayan ng Pilipino sa kanya, bakit hindi nila ilabas yung informant? Bakit hindi niya isabpina yung informant nitong si Morales para yung informant ni Morales ang mismo na magpahayag ng lahat ng mga nakita at nadiskubre niya nung panahong yon na bago siya pumunta dito kay Morales. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Tama. Sabi dito, Sir Jack, hindi po pwede ipatawag yung informant. Pwede namang ipatawag siguro yan mga kababayan sa executive session. Pero yung sa mismong hearing, hindi. Ano po, pero sa executive session, pwede pong ipatawag yan at kausapin nung ibang mga senador kasama itong si Bato. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin kung gusto talaga na maprotektahan yung pagkatao ng informant. Siguro baka pwede sa executive session. Anyway, pagpatuloy pa natin. Dalawa, binanggit niya si Guneong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating executive secretary.
ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kikausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na ho tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man na nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Walang iba kung hindi si Morales kasi kung siya ang gumawa niyang documents na yan at hindi niya na ibigay kay Francia, mga kababayan, malaki ang posibilidad na yung copy ng document na yan, lahat-lahat nasa kanya yan, naitago niya yan. At siya yung humugot dun sa folder, mga kababayan, at nagpakalat at nagbigay kay Maharlika. Kung totoo man, yan dokumentong yan. Pero kung yan po ay hearsay at gawa-gawa lamang, mga kababayan, dapat talaga na i-contempt yang si Morales na yan. Kasi unang-una, talagang isang halimbawa po ng pagsisinungaling at pag-disrespect sa kakayahan ng Senado yang ginagawa ni Morales. Kaya nga kung ako kay Senator Bato de la Rosa, iko-contempt ko talaga yan, mga kababayan, yang si Morales kasi obvious naman na talagang nagsisinungaling na. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng Chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, yes, for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. Sa poll, ang investigasyon ni Senator Bato de la Rosa kaya Senator Chis Escudero, kasi nga naman, mga kababayan, dapat kasi dun lang nakaikot, nakafocus sa PIDEA leaks, mga kababayan. At optional na lang na ipatawag yung mga tao na naando doon sa documents. Kasi kung tutusin, mga kababayan, ibang hearing na yun ibang usapin na yun. Yung mga tao na naando doon sa document na kumalat. Dapat, ang pinagtuunan kasi ng pansin dito ni Senator Bato de la Rosa kung sino yung nagpakalat at bumunot doon sa folder. Kasi nga, ang lagi niya kasing iginigiit, naniniwala siyang tunay yung documents. Let's say, sabihin natin tunay. Kasi nga, ang pinagbasihan niya, yung 2 butas ng puncher na hinugot sa fastener. Ngayon, mga kababayan, di ba kung sinasabi niyang tunay yung documents, ang una niyang pagtutuunan ng pansin, sino yung nagpakalat ng documents na yon? Sino yung nag-expose sa napakaraming tao ng documents na yon? Naandudo na sa harap nila yung suspect, mga kababayan, di pa i-contempt. Alam naman natin na kung hindi alam ni Francia at hindi nakarating sa kanya yung dokumento, mga kababayan, walang ibang magpapakalat nun kung hindi yung gumawa. Yun at yun lang din
ang magpapakalat nun. Walang magi-interest down mga kababayan kung hindi yung mismong gumawa ng dokumentong yon. At walang iba kung hindi si Morales. Para sa akin in my own opinion mga kababayan. Kaya nga dapat, next time, mas pagpukusa ni Senator Bato de la Rosa, pagtuunan niya ng pansin mga kababayan, yung mismong nagpakalat ng documents, hindi yung nilalaman ng dokumento. Yun lamang po yung para sa akin. Ngayon, kung makikita ninyo, ganun din naman yung sinasabi ni Senator Chis Escudero. Mga kababayan, kasi nga, aabutin ng December yan kung pakikinggan lang niya yung mga pangalan na binabanggit itong si Morales. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po na nakita natin na kung saan mga kababayan, after po ng mga hearing na yan, ang pagkatao po nitong si Morales ay questionable na. Ibig sabihin mga kababayan, yung pagkatao nitong si Morales talagang kini-question na po. Una ng mga kasamahan sa Senado ni Senator Bato de la Rosa, pangalawa mga kababayan ng Congress at pangatlo ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga ang sinasabi ng iba, bakit mo paniniwalaan yan kung alam mo naman na nagsisinungaling yan from the start ng investigation? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kredibilidad ni dating PDEA agent Jonathan Morales kinestyon ng ilang senador. Yan ay sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado sumanoy PDEA leaks. Si Daniel Manalastas sa detalye. Gisado sa mga senador ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order hinggil sa tinaguriang PDEA leaks. Kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ang dating PDEA agent sa mga impormasyong hawak nito dahil lumabas sa pagdinig na tila siya mismo hindi maalala ang ilang detalye. So paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Nako! Anak ng patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Tama! Pero paliwanag ni Morales, kumuha lang daw siya ng salaysay bilang investigador at ang confidential informant ang nagdeklara nito. Hininga ni Estrada ng dokumento si Morales pero wala rin itong maipakita at nasa PDEA raw. Pero nang tanungin ng PDEA. O PDEA, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. In the drug list? There is no name of the President, See? Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Dahil sa mga kaganapan sa pagdinig, mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri mukhang may agam-agam na rin sa mga testigo at may babala ang leader ng Senado. Akin lang, ang posisyon ko lang habang nagmo-monitor ako, wala naman sila napapakitang panibagong ebidensya, kundi yung sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, wala tayong, paano yun? Hindi first hand information. Tama! Sinungaling. Polluted source. Una-una, sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanyang superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasa yung dokumento. Di na sa kanya. Tama! Siya nag-leak. As far as I am concerned, I've already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. And even Marcel Soriano, hindi porket kalyado ko si Presidente, we'll just base it on facts. Para kay dating Senador Ping Lacson, sa isang post sa X, sinabi nitong simple lang ang batayan kung may halaga ang expose ni Morales sa pagdinig ng Senado. Sa pagitan daw ni Morales at PDEA Director General Lazo, sino ang dapat paniwalaan bilang kilala. Eto pakinggan nyo yung sinabi ni former Senator Ping Lacson, mga kababayan, na dating siniraan ni Morales. Pakinggan nyo mabuti.
Laraw ng dating senador si Lazo bilang isang tapat na opisyal noong siya ay pulis pa lang, no-brainer na raw ang sagot dito. Dumalo rin sa pagdinig ang aktres na si Maricel Soriano na ano yung sabi ni former Senator wait lang, hanapin natin. Yan. Senador Ping Lacson sa isang post sa X. Sinabi nitong simple lang ang batayan kung may halaga ang expose ni Morales sa pagdinig ng Senado. Sa pagitan daw ni Morales at PDEA Director General Lazo, sino ang dapat paniwalaan? Bilang kilala raw ng dating senador si Lazo bilang isang tapat na opisyal noong siya ay pulis pa lang, no-brainer na raw ang sagot dito. Alam niyo mga kababayan na may nakakausap ako kasamahan dati sa trabaho nitong si Lazo. Mga kababayan, nitong PDEA chief, kasamahan niya dati na PSG ng presidente, asawa ng presidente ni Ramos. Ano po, may kasamahan dun si Lazo mga kababayan na malimit kung makakwentuhan. Eto daw pong si Lazo, base sa kanyang katrabaho mga kababayan kasamahan niya bilang PSG, ano po ni Ramos, talagang napakagaling daw talaga niyang si Lazo. Yun po yung pagkakasabi sa akin galing po doon sa kausap ko. Nakakausap ko, sabi niya, hindi talagang dapat talaga na maging PDEA chief yan kasi unang-una, Utoy, magaling talaga yan. Mabait yan at talagang dedicated yan sa kanyang trabaho. Hindi lang dyan, Utoy, nagtatapos dahil yung talagang si Lazong yan, tapat yan sa kanyang serbisyo. Medyo may pagkamatapang talaga yan, pero talagang yan, tapat at mabait yan, masipag yan sa kanyang trabaho. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit narating niya kung ano yung narating niya ngayon. Yun yung sabi, mga kababayan, nung kaibigan niya na nasa ibang bansa ngayon, na nakakausap nating malimit mga kababayan. Ngayon, eto nga yung hindi ko maintindihan. Ano po, bakit yung ibang mga tao, mas pinapaniwalaan nila yung isang tao na sobrang dami ng kinakaharap na kaso at tawag dito, natanggal pa sa serbisyo dahil sa hindi pagsasabi ng totoo kesa doon sa mga tao na nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Ano po, na nagsisilbi ngayon sa ating gobyerno, katulad nitong si General Lazo mga kababayan. Diba? Alam niyo sa totoo lang, hindi maia-appoint ni PBBM yang si General Lazo kung hindi nakikitaan ni PBBM na magaling sa trabaho at magaling magpatakbo ng PDEA mga kababayan. At kayang-kaya na gawin yung trabaho ng isang PDEA chief mga kababayan. Hindi ilalagay ni PBBM bilang PDEA chief kung hindi sigurado si PBBM na gagawin ng maayos yung tungkulin. Ngayon, bakit kini-question ng ibang mga tao yung mga nagsiservisyo sa ating gobyerno at mas ginugusto pa nila na kampihan yung isang tao na may kinakaharap na kaso, sa madalit salita, isang taong akusado dahil sa false testimony mga kababayan at natanggal sa serbisyo dahil sa hindi pagsasabi ng katotohanan. Baligtad na ang mundo ngayon. Ang pinaniniwalaan yung taong kahinahinala at ang inaakusahan yung taong gumagawa ng tama. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Dumalo rin sa pagdinig ang aktres na si Maricel Soriano na isa pa sa dinadawit sa issue. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Una-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Sa ngayon, inaasahan magpapatuloy pa ang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang Sana sa Lunes, mabigyan na ng katotohanan kung sino yung nagpakalat ng PDEA Leaks. Pero kung yan ay kwentong barbero pa rin, di na natin alam kung ano yung masasabi natin.